To give us an opening remarks, she encountered the Lord at the age of 16 years old through a spiritual crusade. At the age of 18 years old, she became the assistant church pastor of JIL May Kawayan. And in 1989, she embraced being a non-full-time church pastor. Years later, it's her 35th year in pastoring. With all the hats she's wearing as the District 4 Head Pastor of Bulacan, Municipal Coordinator of Body of Christ in the City Government of May Kawayan, and one of the board members of One Body of Christ May Kawayan, her favorite role is being a loving wife to Pastor John Oliva and devoted mother to her daughters Pastora Christine Kyra Oliva and Sister Katrina Kyle Oliva. She's none other than Pastora Diwani Magaling Oliva. Praise God! Pwede ho bang madinig ang palakpak ng 38 nagdiriwang ng anibersaryo? Parang pangmaliitan ho yung palakpak nyo. Pang 38 na po ba yan? Ulitin nga po natin for the glory of God. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Jesus is Lord! Amen! Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Balita ko po'y kinapos na po tayo ng upuan. At napakarami rin po nating bata sa labas. Tama po ang desisyon natin. Ano po, na kahapon pa lamang po ay nagdaraos na po tayo dahil meron pong 26 na barangay ang buong May Kawayan at lahat yon ay nasakop na ng JIL Church May Kawayan. Lahat yon ay may simbahan na, Extension Church. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Hindi nyo maiwasan na ako'y maging emotional. Sabi ko, walang kalugihang maglingkod sa Panginoon. Sa ilang dekada po na ako po ay naglingkod, sabihin natin na sabi ng sanlibutan, ang dami kong napalagpas sa pagiging kabataan. Pero salamat po dahil wala ni isang pagkakataon na pagsisihan ko po na ako po'y maglingkod sa Diyos. Oo po, minsan parang iiyak, aayaw. Pero sandaling-sandali lamang po yun ang maalala kong ako po'y iligtas ng Panginoon sa kalagayang wala pong pag-asa ang buhay. At salamat din po sa pagkakataong ito sapagkat naniniwala po ako, preparasyon pa lamang po to. Ang laki na ho agad na magandang problema ko, paano na sa ika-4 na dekada? Ano po, alam niyo po ba na sa kauna-unahang pagkakataon ay nung 27th anniversary, tayo lamang po, for the glory of God ha, tayo lamang pong church ang nakapuno noong po sa May Kawayan College. Yung pong basketball court doon, loob at labas, pultang talaga, kumbaga sa sasakyan, hanggang labas ang tao, namangha po si Brother Eddie. Sabi niya, ganito na pala kayo karami. Kaya naman ho kayong magtaka kung mayroong page tayo na Jesus is Lord Church Pires Chapter. Kasi po ay hindi na kayang alagaan ni Pastora Diwani, kaya binigay ko na sa asawa ko. Kaya po alagang-alaga ang 26 na barangay, naghati na po kami. Kaya lang po akin yung mga kailugan. Kaya sobra ko pong mahal na mahal dahil sabi ko umaarkila pa tayo ng bangka. Di ba? Para makarating po doon. Palakpak nga po ang liputan, ubihan. Di ba? Kanina pa ho yan umalis at talaga naman pong masipag na masipag ang ating pong coordinator doon. Ayan. Kaya kayo po ay aking wine-welcome. Ang ganda po ng ating verse. Ang ating theme, Christ, the source of all power. Colossians chapter 1 verse 16. Amen po ba? Pwede bang paki-flash ang ating Colossians 1:16? Yan. Na ating tema po, ang Diyos ang pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng kapangyarihan. Sabi po rito, sabay-sabay po natin sabihin, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones of power or rulers of authorities, all things have been created through Him and for Him. Palakpakan natin ang Lord. Kaya ho sa taong 2025, napakaganda ng gagawin ng Diyos. Una, sa Lord ang papurit pasasalamat at nagpapasalamat po ako sa ating butihing spiritual director and founder of the Jesus is Lord Church Worldwide,
na nakapuno, lagpasan sa Luneta Grandstand. Partida, bumabagyo pa po nun. Talaga naman pong ang mga taga-JIL palaban. Kaya naniniwala po tayo, sanay naman tayo doon. Magna-number 1 ang Sibak sa May Kawayan. Amen! O, pumalakpak naman ang nakatanggap ng ayuda dyan. Amen po ba? Walang bagyo, di po ba? Walang mga pagkakataon ng buhay po natin na kahit paano ay hindi ho tayo tinalikuran ng Diyos at ng ating Brother Eddie, Congressman Brother Eddie Villanueva na nakikipaglaban. But nakikipaglaban upang ang lahat ng maling batas na makakapagpahamak sa mga kabataan ay ilaban. Gayon din po ang ating isa sa pinakamatapang na senador, si Senator Joel Villanueva. Palakpakan natin ang Panginoon. Sayang po, hindi po siya nakapunta, pero sa susunod kasama na po natin sila. Kaya wala pong aalis kasi marami po tayong mga blessing na kusang dumating, kusang nagbigay. Salamat po sa mga talagang ginamit ng Panginoon at naniniwala po ako na lalo tayong mapagpapala ng mensahe ng Panginoon na 3 taon pala nating inabangan to, 3 taong inabangan. But praise God, ay magiging guest speaker po natin siya ngayon. Muli, magandang umaga, pinagpala po tayong lahat para kay Kristo. God bless us all po. Thank you very much to our dear Pastora Diwani for that welcoming remarks. And now, to give his greetings to us for today, let us welcome the church pastor of JIL Perez May Kawayan, Pastor John Oliva. Hallelujah! Wala na akong kausap. Pinagpala ba tayong lubos? Mabuti ba ang Diyos? Imagine, mayroong isang bata mula sa probinsya, nung nag-aaral ng grade 1 hanggang grade 6, walang brief. Walang makain pag uwi ng tanghalian pag nag-aaral, babalik sa daan, mamamayabas, kaimito or anong pwedeng prutas sa pwedeng kainin. At nang babagyon sa probinsya, ay walang 3 taon, walang anumang produkto na pwedeng anihin. Pumunta ng Maynila, nakipagsapalaran, lalong naging addict. At dumating sa kanya na muntik na siyang mamatay dahil siya'y nagkaroon ng acute appendicitis. At walang iba kundi yon ay si Brother John. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Ito sa inyong harapan, almost mag-4 na dekada na po, sa kabutihan ng Diyos, through television program, nang sabihin ni Bishop Brother Eddie, the Jesus the Healer, the time, sino man may sakit, itaas ang kanang kamay, at ang kaliwang kamay ipatong sa bahagi ng may sakit. Sumunod lang po ako, wala akong pwedeng magawa sapagat wala kaming pera, wala kaming kabuhayan. That time na yon, sabi ng mga kadruga ko, nakadruga na naman si Juan. Pero yun po yung turning point nang ako po'y magkaroon ng tinatawag na complete healing. Nagpatuloy sa Diyos, ang isang adik, ay napilitang magpastor sapagat nakapag-asawa ng pastor. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Sa kabutihan ng Diyos, ako po'y bumabati sa inyo. Welcome po sa ating anniversary sa Jesus is Lord Church, May Kawayan Chapter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless us all. For our guest speaker for today, we are so privileged for her to grace our anniversary, coming from the city of Parañaque. With a lot on her plate, she excellently and gloriously fulfills her ministry roles. She is the division pastor of JIL Southern NCR, city pastor of Pasay City, church pastor of JIL Heritage Hotel, and ministering pastor of JIL Ortigas Center. She graduated with a Bachelor of Secondary Education, majoring in Social Science, and happily married to Pastor Jeric Magallanes. Let's give her a God bless you welcome, the anointed and called to the precious service unto God,
Pastora Beng Magallanes. Praise God. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa ngalan po ng South or NCR South na binubuo po ng Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, and Pateros. Kami po ay bumabati sa JIL May Kawayan ng isang maluwalhati, matagumpay, pinagpalang 38 taon ng katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay at sa kabuuan ng Eklesiya. Congratulations, Pastor Diwani and Pastor Jan, kasama ang mga pastors natin sa Extension 1, Extension 2, Extension 3, Pastor Kyra, Pastor Helen, and Pastor Michael, and the rest of all the workers. Congratulations. Sabi ko po kanina, habang pinanunood ko ang mga video at pinakikinggan ang mag-asawang Pastor Diwani and Pastor Jan, no wonder JIL May Kawayan is growing bigger and bigger and powerful, more powerful, and will continue to experience breakthroughs and expansions because the servants of God here are powerful servants of the living God. Congratulations. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Alam niyo po, pagpasok ko dito ay sobrang gaan ng pakiramdam ko, Pastor Diwani. Sobrang gaan po na tayo ay nakaupo, nagpupuri, sumasamba, at nakikinig, nanunood. Hindi ko po maintindihan sapagkat ako naman po ay may kabari naman, pero hindi ko maintindihan bakit kakaiba, maaliwalas, napakagaan ng pakiramdam. I believe it is the power of God working in JIL May Kawayan. It's been 38 years of God's faithfulness, and it's been 38 years of God's power working in JIL May Kawayan. Amen. For the glory of our living God. Can I just invite everyone to please bow your heads. Let's just ask the guidance of the Holy Spirit for a short prayer. Heavenly Father, we're indeed blessed today, celebrating your goodness, celebrating your faithfulness, celebrating, Lord, your power, working in us, through us, working, Lord, in the lives of everyone here, working, your power working in JIL May Kawayan. Today, Lord, as we celebrate your faithfulness and your power, we could not help but give you the glory, the honor, the praises, and the thanksgiving. Panginoong Diyos, samahan niyo po kami habang kami nag-aaral ng iyong salita. Pangunahan niyo ang iyong habang lingkod. Walang ibang maitanghal at maitaas sa bulwagang ito, liban sa nag-iisang may taglay ng kapangyarihan na hindi kayang tumbasan ng anumang kapangyarihan sa lupa at sa kalangitan, liban sa kapangyarihan ng nag-iisang Diyos, ang aming Panginoong Jesus. Let Christ alone be lifted up, Christ alone be increased, and your servant be decreased. Salamat po sa iyo ang papuri sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Sabi po ni Pastor Diwani, yung pang-38 taon, 38 years na dapat na palakpak at papuri sa Panginoon. Yun, parang kulang pa rin. For God the Father, palakpak po tayo for God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Praise God. Hindi na po tayo patatagal. Your theme verse as read by Pastor Diwani a while ago, let's start po with our slide, is found in Colossians 1, verse 16. And I am using New International Version, at ganito po ang pagkakasaad. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him.
God bless the reading of His Word. Hindi na po tayo lalayo sa inyong pinakatema sa buong buwan na ito as you celebrate your 38 years. Sa umaga pong ito, ang ating pong pamagat o pinakatitulo po ng ating maliit na pagbabahagi ng salita ng Diyos is Christ, the source of all power. Everybody say it. Christ, the source of all power. Dapat may power. Come on. Christ, the source of all power. Amen. Praise God. He alone is the source of all power. Ang tanong ko po sa inyo, sa aking pasimula, why does power o a power source matter? Bakit mahalagang pag-usapan natin yung power source? Bakit kailangan natin ito ang maging tema? Why does it matter? You know, in 2019, meron pong nangyaring Manhattan Blackout. Kung alam nyo po ito, ang Manhattan po ay bahagi ng Amerika at ito po ay tinatawag na the city that never sleeps. Bakit po tinatawag na the city that never sleeps? Kasi po ito yung laging matao. Ang Manhattan po ay nandito, no? Dito po sa Manhattan, nandito po yung Times Square, nandito po yung Rockefeller Center, nandito po yung Madison Avenue Garden, nandito po yung Lincoln Center, at nandito rin po yung Broadway. And you know, on that day of July 13, 2019, for 5 hours, nagsimula ng alas 6:30 ng gabi, nagkaroon po ng power outage. And around 73,000 customers sa iba't ibang mga hotel, sa iba't ibang mga restaurants, at maging sa mga Broadway na nanonood, sa iba-ibang mga theaters, 73,000 customers were affected. Bakit po? Nagbayad ng mahal. Pagkatapos, all of a sudden, tigil lahat. And you know what? Ang power outage na to ay tumagal ng 5 oras. No? 5 oras. Pero salamat sa Diyos, walang naganap na krimen. Salamat sa Diyos na walang naganap na anumang chaos. And you know what? Tumigil ang subway, tumigil ang operation ng lahat ng sistema. Ang mga traffic light, tumigil, natural. You could imagine the worst traffic in Manhattan. Nagkaroon po ng tinatawag na yung mga restaurant po, all of a sudden, nagsara, pinauwi ang kanilang mga customers. It happened in 2019. And it affected massively sa ekonomiya ng Manhattan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, that is just electrical power. Electrical power lang yon. Nang 5 oras na nawala, electrical power lang nawala, pero naapektuhan ang ekonomiya. Huminto ang buhay sa Manhattan. No? Naapektuhan sila. How much more kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nawala sa atin? How much more kung hindi ka sinamahan o hindi tayo sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos sa loob ng 38 taon? Could you imagine a celebration today if not for the power of God na gumalaw sa loob ng 38 taon? Marahil po, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, wala tayo ngayon dito. I am sure, not even Pastor Diwani, kung hindi gumalaw ng 38 years, the power of God, kung nagkaroon ng power outage, no? Spiritually, wala po tayong lahat. But thanks be to God, the power of God continued and continuously moving in this place. Amen po. Are you ready, church? Praise God. Power is the cornerstone of modern life. No? Yan ang pinakasandigan ng lahat ng operation ngayon sa mga, sasabihin natin, sa lipunan. At napakahirap po kapag nawala ang kapangyarihan.
And you know what? Kung pag-uusapan po natin ang kapangyarihan, maraming synonymous na salita na pwede nating idugtong sa kapangyarihan. For one, control and authority. Pag sinabing power, authority yan. Kapangyarihan yan. Tingnan niyo po yung mga taong naroon sa pamahalaan, nanunungkulan sa gobyerno. Yung may mga posisyon, no? They have control over their constituents. Halimbawa, let's say nandito po ang ating mahal na konsehal, no po? At marahil darating pa ang ilang ang mayor, no? Marahil po ay may darating pang mga opisyales ng ating local government here in Meycauayan. You know, kapag ikaw ay nabigyan ng authority, there is power accorded to it. Tama po ba? Pag may authority ka, may power. At kapag may authority, may power, may control ka sa nangyayari. No po? Sa iyong nasasakupan. Another word na pwede nating idugtong sa power, energy and strength. Energy and strength. Look at you, brothers and sisters in Christ. Saan nanggagaling ang lakas ninyo sa mga sandaling ito? Saan nanggagaling ang kapangyarihan na ito na kayang-kaya niyong abutin ang 26 barangays in Meycauayan? If not for that power, only from God. Amen po? So when we say power, it is energy, it is strength. Minsan siguro nagtataka kayo, si Pastor Diwani nakita ko dito kanina umaga, tanghali nandun sa TV, gabi nandun sa gawain. Saan kumukuha ng strength? Saan kumukuha ng power? Alam niyo po, for the glory of God, ang mga pastor po ng Jael Church, no po, hindi naman po sa ikinukumpara natin sa ibang pastor at hindi naman po ito pagmamataas. Sa totoo po, kahit ako personally, minsan namamangha kami, saan nanggagaling ang lakas na ito? Kahapon po, maghapon, we have a breakfast meeting. Pagkatapos po ng breakfast meeting, meron pong 40-day na namatay, na born again, at yung mga anak ay hindi pa born again. Sabi po nila, we need a pastor. We need a pastor to share the salvation. Pinuntahan po natin, we shared salvation there. Pagkatapos po nun, meron pong tumawag na merong nagkonsulta sa albularyo. So, nagkaroon po ng epekto sa spiritual life nila ng buong pamilya. Nagkagulo po sila. So, sa madaling pong salita, doon na tayo ginabi, doon na tayo, nag-meeting pa po ako ng KKB kahapon. Doon na po tayo ginabi, no, doon sa bahay na yon na nagkonsulta sa albularyo at nagkaroon ng kakaibang chaos sa kanilang bahay. For the glory of God, habang nagpipray po kami, power was released, nagkaroon ng deliverance. Amen. That is power. Merong strength, merong enerhiya. Eto, nagpapatuloy tayo at magpapatuloy pa ang Jael Meycauayan until Jesus comes again because of the power, the energy, the strength, the control and authority of God working in you. And another word related to power is capability and capacity. Sino at kaninong kapangyarihan yung naranasan ni Pastor John? Nanonood lang siya ng TV. And lo and behold, there was Brother Eddie preaching. At sinabi na hawakan ng inyong kamay ang anumang bahagi ng inyong katawan na may sakit. He was suffering from appendicitis and was about to die. But the power of God moved even through television. The power of God cannot be hindered. It has the capacity and the capability to touch lives, to heal you, to deliver you, to save you. Jael Meycauayan, expect more from God. Amen. Another word, push and generate. Pinagmamasdan ko kanina si Pastor Kyra. Nakita ko yung mga video. Nakita ko rin yung mga kabataan na narito. What pushes them to serve God? What pushes you, my young people, to serve God? Anong nagtutulak sa inyo? Bakit kayo naglilingkod sa Panginoon? Ba't napakamurang gulang nagpastor na? And lo and behold, candidate to be
recognize sa church, pero gusto pang mag-aral? Anong nagtulak sa inyo, mga tumutugtog, mga umaawit? Anong nagtulak sa inyo ngayong umaga para dumalo sa gawain ng Diyos? Walang iba, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagdala sa atin dito. Well, this is an event, this is a celebration, we plan for the program and everything. Pero kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, wala itong tagumpay ngayon. Amen. Praise God. Best clap of praise to our living God. So power, control, authority, energy and strength, capability and capacity, push and generate. JIL May Kawayan will continue to generate na kahit na mapalitan pa, sabihin na natin na ano man ang mangyari, no po, hindi natin sinasabing whatever, no, na hindi maganda, pero kahit anong mangyari, sa Diyos ang simbahang ito. Kapangyarihan ng Diyos ang gumagalaw sa JIL Church May Kawayan. At kahit anong mangyari, this church will continue to generate. Amen. This church will continue to generate. Amen po? Kaya hindi po tayo na i-insecure, hindi tayo natatakot. Kapangyarihan ng Diyos ang gumagalaw. Amen? So we see, makita po natin, power means supremacy. Alam niyo po, kung pag-aaralan natin yung Colossians 1:16, napakaganda po ng primer na binigay ni Pastor Diwani. No po, yung primer na yung kumpleto ng teaching. Kaya nga sabi ko, pwedeng i-series nila yun. Nandun na po lahat. Sabi ko, wala na yata akong ituturo kasi kumpleto na. Alam niyo po, itong Colossians 1:16, it speaks about the supremacy. No? At pag sinabi nating power is supreme, o power means supremacy, na sinasabi po dito sa Colossians 1:16, makikita po natin dito, one for one, supreme creator. No? Supreme creator, sustainer, sabi ng verse 17. And what else? Sa kanya lahat ng gagaling ang purpose. No? Siya ang pinagmula ng purpose. So makita po natin na kumpletong-kumpleto po itong Colossians 1:16. At dahil po nung ito'y sinulat ni Pablo, alam niyo po, ang simbahan sa Colosas, mas marami po ang mga hintil. Mas marami po ang mga hintil kesa sa mga Hudyo, ang simbahan sa Colosas. And so marami pa rin po doon na kahit nasabihin na natin Kristiyano, may mga heretic teachings na naririnig, kaya in-establish ni Pablo itong Christology sa kanila. Na walang ibang lumikha, kundi ang Panginoong Yesus lang. Walang ibang naglumikha, no, ng mga nakikita at hindi nakikita, kundi ang Panginoon lang. At ang pinagmumulan ng lahat ng pakay natin o layunin sa buhay ay walang iba kundi dapat ang Panginoong Yesus lang. Marami pong pwedeng usapin pa patungkol dito, pero isa lang po ang pinagtitibay nito. Power means supremacy of Christ. Amen. Power means supremacy of Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Christ is supreme. Christ is supreme in power. No question, no doubt. Wala na tayong hahanapin pa. Hindi natin ito kailangan pagtalunan. Isang buhay na nabago, isang buhay na pinagaling ng Panginoon, isang buhay na pinalaya at ginagamit ng Lord mightily. Because the power of God is supreme. Amen po? So makikita po natin dyan sa susunod na slide, yung supreme power of Christ. Una, because by Him, all things were created. And New King James Version po itong ginamit ko lang dito. By Him ang ginamit. Kasi alam niyo po, mahalaga yung mga preposition dito. By Him. Pag sinabing by Him, sa pamamagitan niya, nalikha. Tapos ginamit din po yung through Him. Sa pamamagitan niya pa rin. And for Him. By Him, through Him, for Him. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Siya lang po yun.
Let Christ be lifted up in this place. At sabi po dyan, in heaven, on earth, visible, invisible, whether thrones, power, rulers, authorities, all things have been created through Him and by Him. Inuulit-ulit ko po ito to give emphasis on the supremacy of the power of Christ. Wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pag sabi ng susunod na slide, by Him, all things were created. He is the Creator. He is the Creator. Wala na eh. Wala nang dapat pagtalunan pa. Ikaw, ako, tayo na narito ngayon, isa lang ang lumikha sa atin. Isa lang ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Tayo ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. And that's all. That will suffice it. Amen po? Hindi mo na kailangan pagtalunan yon. Bakit supreme ang power ni Kristo? Tingnan mo ang buhay mo. Paano nandito ka, nag-e-exist ka, kung walang lumikha sa'yo? Amen po? Supreme power of Christ. He is the Creator. What else? Doon po sa pangalawang portion, heaven and on earth, visible and invisible. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, grabe po yung vastness, yung lawak ng kapangyarihan ng Diyos. Nilikha sa langit, the universe, and all the created beings there, kasama mga angels, and then dito sa lupa, lahat ng kayamanan dito, mga kabundukan, lahat ng anyong tubig, anyong lupa, and all the resources. At hindi lang yon. Not only the physical creation, even the spiritual being, visible and invisible, kasama sa nilikha ng Diyos. Nakita po natin gaano kalawak, gaano kalawak itong creation ni God. Alam niyo po ba, sa Amerika, isang British po, na ang pangalan ay Simon Plant. Alam niyo po ba si Simon Plant? Hinamon niya ang lahat ng malalakas na tao. Sino yung kayang humila ng pinakamabigat na timbang? Ay naging world record po ito, si Simon Plant. Siya po ay humila ng 20,000 kilograms ng mga sasakyan. Parang equivalent to 20 metric tons. No? Kung ang timbang ng isang sasakyan ay about 1,300, parang 13 cars o 14 cars yan. May truck, may depende sa timbang. Hinila po ito ni Simon Plant. 20,000 kilogram. Walang nakatalo sa kanya. He boasted about his strength. Sino ba naman ang hindi kikilalanin at magmamalaki na kayang-kaya mong hilain lang by your own effort? Walang katulong, walang makina, walang ibang tumulak. Siya lang ang humila. 20,000 kilogram na timbang ng mga sasakyan. Pinalakpakan po siya. Pinalakpakan po siya. Pero ito lang po ang sasabihin natin, mga kapatid. Look at this. Kahit sabihin pa natin na si Simon Plant ay humila ng 20,000 kilogram, yung susunod nating slide, 20,000 kilogram is just a dot. Katiting lang po yun compared to the earth's mass. Hindi niya kayang buhatin ang mundo. Kahit na ipinagmalaki niya pa na siya ay malakas. Ano po ang sabi ng measurement ng mundong ito? The earth's mass is 5.9736 times 10 to the 24th kilogram. Kaya niyo pa bang basahin yan? Kung gaano kabigat ang mundo? Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, nilikha ng Panginoon ang langit at lupa, and He hangeth the earth upon nothing. It is the supreme power of God alone. Kaya hindi tayo nagkakabale-balentong.
Kaya eto, buhay pa tayo. Amen po ba? Kaya't nandyan ka pa rin. Nandyan pa rin sila. Nandito pa tayo. Because there's only one power beyond compared, unrivaled. Kahit sino pang maging world record, isa lang kapangyarihan ang humahawak sa mundong ito na ginagalawan natin, ang kapangyarihan ng ating Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? None can rival the power of God. Kahit sabi mo pang presidente ka, kahit sabi mo pang royal blood ka, kahit sabi mo pang kahit sino pang impluensya, sino pang powerful person, kahit ikaw pa ay anak, no, ni Bill Gates o sino ka man, kapatid, walang pwedeng tumumbas sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Imagine the vast power of God. Sabi na Isaiah 66 verse 1, Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Amen. Ang langit, ang kanyang trono, ang mundong ito ay ang tungtungan lamang ng kanyang paa. We are blessed. Amen po. We are blessed. Sabihin nga po natin sa ating katabi, you are blessed. You are blessed. Because this power of God keeps upholding us. Amen po. Praise God. Praise God. Sige po, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Excited po ako sa tema ninyo at marami pa hong may share yung ating mga pastors and education. Ang gaganda po ng kanilang primer. So, ito pong supreme power of Christ is that He is supreme in creation. His creation is massive. Heaven and earth, visible and invisible, lahat yan, name it, God created it. At ito pa ho ang sinabi, whether thrones, or powers, or rulers, or authorities, Christ's power has dominion over all these powers on the earth. Mga kapatid, kahit presidente pa yan, kahit sino pa yan, lahat ng trono, kapangyarihan, pamamahala, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Hindi natin pwedeng hawakan ang authority o kapangyarihan na meron tayo ngayon. Dahil someday, pwedeng mawala yan. Pero salamat, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi matatapos, hindi mawawala, hindi mauubos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi maluluoy. Amen po? Praise God. So, all beings are subject to His authority. Lahat ng mga presidente, ng trono, lahat ito. Hanggat pinahintulutan ng Panginoon, nandyan kayo. Pero kapag hindi na pinahintulutan ng kapangyarihan ng Diyos, wala na tayo. But praise God, you are here because the power of God is working in you, through you. Amen. And for you. Praise the Lord. Praise God. So, sige po, ituloy po natin. Sabi po dyan, all things are subject to His authority. Ito po, all things have been created through Him and for Him. Ito po yung summary nitong Christology na to na sermon. Dito po yan natatapos. All things have been created through Him and for Him. Nilikha lahat ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo and for Him. Mga kapatid, for Him. Ano sa Tagalog po ito? Para kanino raw? Bakit daw tayo nilikha? Para kanino? Para kay Kristo. Nilikha tayo for the glory of God in Christ Jesus. Kaya ang buhay natin may gamit. Ang buhay natin may purpose. Ito po ang sinasabi ng pinakabuod ng Colossians 1:16. Christ is the source of purpose.
Mga young people, mga kabataan, alam nyo, habang pinag-aaralan ko ito, kayo ang pumasok sa isipan ko. Alam ko, may kanya-kanya kayong pagpaplano. You have your purpose, you have your plan, you have your dreams. Pero ito lang gusto kong sabihin sa inyo, mga kabataan, at maging sa lahat ng taong naririto, dapat ang purpose mo naka-align sa purpose ni God. Bakit? Because you were created for Him. Para lang sa Kanya. Kaya tayo nilikha. So it's a caution. Hindi naman dapat caution. Ito ay paalala sa ating lahat, mga kapatid, lalo na my dear young people. Ang buhay natin nilikha ng Diyos para sa layunin niya. Bakit nandyan kayo sa gobyerno? Bakit kayo nakaupo? Bakit kayo naririto ngayon? For Him, for Christ, for Jesus. Amen? Jesus is the source of purpose. Jesus is the source of purpose. Sige nga po, sabihin natin, Jesus is the source of purpose. Meron kayong pangarap, may plano kayo, may mga pangitain kayo. Pero ang tanong, yung purpose ba ni Christ ang nasusunod sa buhay natin? Yung purpose ba ni Lord ang nasusunod sa ating buhay? Yung purpose ba ni Lord ang kumikilos sa ating buhay? Alam niyo po, ako po ay isang guro by profession at 17 years po tayo nagturo sa pampublikong paaralan, doon po sa Sampaloc. Alam niyo po, high school ako nung nagsimula po tayong magloko. I've been into vices po, High school ako, nasimulan namin na mangikil, nasa gate. Papasok na maaga, mangingikil kami doon sa gate ng school. Kailangan lahat ng estudyante magbabagsak ng barya. Hindi pwedeng hindi magbabagsak ng barya. So mangingikil kami, pagka nakapangikil na kami, meron na kami merienda, may pang chonky pa. Meron pang pambili ng alak. I was like that. Sa biyaya ng Diyos, gumalaw ang kapangyarihan niya sa aking buhay. And His purpose is being served in my life now. Kapatid, may pag-asa pa tayong lahat. May pag-asa pa tayong lahat. The source of purpose is Jesus. You were created for Him. Ito ang gusto ko pong maunawaan ninyo ngayong umaga You are into new beginning. 38 years na tayo, may bago kayong simula. But bear this in mind, as you begin anew, as you have a new journey, let His purpose be your purpose. Dapat po ang purpose natin para sa Kanya. Para sa Kanya. Pagkatapos po ng 17 years na pagtuturo, nag-early retirement po tayo, tinawag po tayo ng Panginoon. At gaya ng sinasabi ni Pastor Diwani, walang sandali na nagsisi tayo. Napapagod, minsan nauubusan ng lakas, nauupos. Pero sandali lang yon. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nauupos, hindi nauubos. Ang kapangyarihan ng Diyos, the power of God, is limitless, infinite. Amen po? The power of God is forever. Amen po? So, mga kapatid, at sa lahat po ng naririto ngayon, lalo na sa ating mga kabataan, what is your purpose? What is my purpose? What is your purpose? Why are we here this morning? Malinaw na malinaw. Created in Him, created through Him, and for Him. Para sa Kanya lang. All for Jesus. Amen. Pwedeng, di ko sinasabing pabayaan ninyo ang pamilya, ang paglilingkod, ang pagninegosyo, ang profesyon nyo. Hindi. Hindi yan pababayaan. Pero ang ibig sabihin lang nito, habang nagpapamilya ka, habang naglilingkod ka, nagninegosyo ka, habang may karera ka, may profesyon ka, ang purpose mo pa rin for Him. Amen?
Kahit nasaan ka man, nagtitinda ka sa palengke, anong purpose dito? Alam niyo po, nung huling birthday ko, tinanong ko kay Lord, Lord, bakit pa po ako nandito? Ano pa ang purpose mo sa akin? Nagkakaedad na ako. Ano pa ang purpose mo? Ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Ilang days lang po nun, Pastor Diwani. Eto na, sunod-sunod na yung bagong assignment. Akala ko wala na eh. Tatanda na tayong ganito eh. Pastor po ako ng Pasay. May church po tayo sa Heritage Hotel. So akala ko doon na ako magre-retire, no? Pero all of a sudden, nag-birthday po ako ng February, tinanong ko lang sa Lord, Lord, ano pa ho ang purpose mo sa buhay ko? Ano pa ho ang gusto mong gawin sa akin? At ano pa ho ang gusto mong gawin ko? Naku po, eto na po, come April, may dumating na mga bagong assignment. Well, hanggat ang Diyos, ang kapangyarihan niya, ang kumikilos sa ating buhay, we just say yes. By Him, through Him, we were created only for one reason, for one purpose, for Him, for Jesus, for Christ. Tandaan po natin yan. Walang ibang maitanghal sa ating buhay. Isa lang ang ating Panginoong Yesus. Amen po, tatandaan po natin, kahit ang paghawak ng mikropono, grace ito ni God. Power ito ni God. Ang pagharap po sa inyo, totoo po, teacher ako, pero mahiyain po ako for 17 years. Pero kung hindi ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ako makakapagsalita sa inyong harapan. Again, uulitin ko po sa inyo, nothing in us, tingnan niyo yung mga katawan ninyo, wala ni anumang galaw, kilos sa buhay mo na hindi pwedeng hindi yon galing sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit ka nakabangon? Bakit ka nagising? Kapangyarihan yun ng Diyos. Bakit ka merong damit na isinusuot? Bakit may hanap buhay ka? Bakit nakakapag-aral ka? Bakit gumagalaw tayo? In Him we live and move and have our being in Christ, the source of our power. Siya lang po yun. Praise God. Now, sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Power, sabi natin kanina, next slide, power is the cornerstone of modern life. Yes, indeed. And that power is no other than Jesus Christ. Amen? Praise God. That power can move mountains. That power can heal the sick. And that power can do a lot of miracles in our lives. Amen. 3 bagay lang po ang gusto kong iwan sa inyo ngayong umaga. 1, Christ's power has the power to save. Simpleng-simple lamang po. Saan tayo lahat galing? Sa madilim. Sa kasalanan. Hindi ko po ine-expect na ako po ay nagkaroon ng bisyo, hindi ko po ine-expect na makakapag-aral pa ako ng kolehiyo. Hindi ko po ine-expect na one day tatawagin tayo ng Lord para tumayo sa isang pinahiram na pulpito. It is because the power of God, the power of Christ can save us. May kapangyarihan ang ating Panginoon para iligtas tayo. Doon tayo lagi babalik eh. Ba't ba tayo nandito? Because the power of God save us. Wala namang ibang babalikan eh. Amen po ba? This is the highlight eh. Ito po yung isa sa mga highlight nitong Christology na tinuturo ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ano pong sabi niya sa verse 20 and 21? Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Dati raw, kaaway natin ang Diyos. Dati kaaway ko ang Diyos. Dati alienated ako kay God. Stranger ako kay God. Dati hindi ko kilala si God. Dati. No po? Pero dahil sa kapangyarihan niyang kumilos sa aking buhay, I was saved. Nabago itong buhay natin. 38 years na po ang JIL May Kawayan. Naalala ko po,
yung lalaki na kinukwento ninyo, no, Pastora Diwani, sa Biblia, 38 years lumpo. Every time nadadalaw ang Panginoon o ang anghel ng Panginoon doon sa pool of Bethesda, hirap na hirap ang lumpo na to na makatalon. Kasi pagka kinalawkaw yun ng anghel, may healing na nangyayari. Itong lumpo na to, 38 years naghintay para gumaling siya. And then one day, dumating ang anghel, dumating ang Panginoon. At merong power. Alam po nating lahat, itong lalaki na ito ay nadalas doon sa pool at siya ay nakalakad muli. Kapatid, ilang taon na kayong naghihintay? Ilang taon na po kayo naghihintay? Ang tagal naman sumagot ni Lord. Ang tagal naman ma-born again ng tatay ko, ng nanay ko. Naalala ko po yung tatay ko, lasenggo po ang tatay ko. Alam niyo po yung tatay ko, ting uuwi ng alas 9 o pag alas 6, wala pa, takot na po ako. Siguro po kaya medyo nagre-rebelde rin ako sa kanya. Takot na takot po ako kasi alam ko lasing yun. Alam ko lasing yun. Pag nalalasing ang tatay ko, lahat ng gamit sa bahay basag. Magwawala, aawayin ng nanay ko, bubugbugin ng nanay ko, sigaw dito, sigaw doon. Lalo na po nung nagdadalaga na kami, iyang-iya po ako kapag uuwi ng lasing ang tatay ko at magwawala siya. I waited for so long. 1981 na born again po ako sa Arroyo High School. Tandang-tanda ako po noon na nung time na nakakilala ko sa Panginoon, ang unang pumasok sa isipan ko, ang mga magulang ko, sana ma-born again sila. Kasi pagod na po ako. Pagod na kami magkakapatid. Na every time na darating ng lasing ang tatay ko, bugbog dito, bugbog doon. There was a time pumasok po ako, high school na po ako, 4th year high school. Pumasok po ako mula banyo hanggang doon sa kama, binalibag ako ng tatay ko. Puro pasapo yung katawan ko. Pagdating ko po sa school, sabi ng teacher ko sa physics, ano nangyari sa'yo? Bakit puro pasa yung katawan mo? Binugbog ako ng tatay ko ng umagang yun. Kinaladkad ako. So hirap na kami magkakapatid nung time na yun. Paano kami makakalaya dito? Paano kami makakalaya? Many years din ang dumaan bago siya nakakilala sa Panginoon. But I prayed and the power of God moved. And one day, ang tatay ko nagpakumbaba at siya ay nakakilala sa Panginoon. Nabago ang buhay. Magulo ang tahanan na ligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Marami pa hong mga patotoo. Alam ko, lahat po kayo, dati kaaway tayo ng Panginoon, stranger tayo, pero ngayon, eto po tayo. Excited tayo at damang-dama natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po ng Matthew 11:28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Kapatid, napapagod ka na ba? Ang tagal? Ang tagal naman gumalaw ng kapangyarihan ng Diyos. Napapagod ka na ba? Alam niyo, ang ating Panginoon ay hindi nagsasawa, hindi nag-give up, hindi nauubusan ng lakas ang ating Panginoon. Mapapagod tayo. Yes, pwede tayong mapagod, maluoy, maupos. Pero ang Panginoon, hindi po siya mapapagod. Merong tamang oras, tamang lugar, tamang kaparaanan ang paggalaw ng ating Panginoon. Amen po ba? Huwag po tayong mainip, huwag tayong magsawang dumulog sa ating Panginoon. Hindi po nauubos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen? And yes, totoo po, the keeper of Israel does not slumber nor sleep. Hindi naiidlip, hindi natutulog ang Diyos na ating pinapupurihan ngayon. Amen. Lapit po tayo sa Kanya. This is an invitation. Paanyaya sa ating lahat. Kung napapagod na tayo, lumapit tayo sa Kanya, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapahingahan niya. Amen? Praise God. And also, another verse po na masasabi natin dito, that Christ has the power to save. Ito pong sinasabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalan
na may kapangyarihang magligtas. Sino lang po yun? Si Jesus. Kahit na ano pa hong reliyon at iba-ibang founder ng reliyon ang nalaman o nakilala natin sa kasaysayan, iisa lang sa kasaysayan ng buong sangkatauhan ang may kapangyarihan na magligtas. At yun ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Yung palakpak po para kay Jesus. He came to the world to be our Savior and Redeemer. Dati tayong stranger, ngayon tayo ay reconciled kay Jesus. Christ has the power to save. Ikalawa, Christ has the power to transform lives. Amen po? Kung binago ng Panginoon ang buhay ko, bakit hindi babaguhin ng Diyos ang buhay ng ating mga mahal sa buhay? Binago ng Diyos ang buhay ni Pastor Jan. No? Binago ng Diyos ang buhay ni Pastor Diwani, ng lahat ng mga lingkod na naririto, ni Brother Eddie, ang ating spiritual director, na dating isang communist, atheist, pero nakakilala sa Panginoon. Only in Christ Jesus does the miracle of transformation happen. Alam niyo po ba, lahat tayo gusto natin ng himala. Gusto natin ng mga lumpo na kalakad, yung may cancer gumagaling. Alam ko po, gusto natin yon. Pero walang ibang pinakadakilang himala, yung maligtas tayo at mabago ang buhay. Amen po? Maligtas at mabago ang buhay. Alam niyo po, dahil sa kahirapan namin, no? 8 kaming magkakapatid, lahat kami nagsisipag-aral. Vendor lang ang tatay ko sa Divisoria. Ang nanay ko, naglalabada, no? Naglalabada. Alam niyo po, naranasan kong magtinda ng banana queue, kamote queue, naranasan kong magtinda ng dyaryo. Lahat po ito naranasan ko. And there was even a time po na ako ay na-aksidente dahil sa pagtitinda nito. Kala ko hanggang gano'n na lang eh. Latang sardinas, ulam namin. Hinihimod namin yung plato para lang magkalasa yung kanin. Hindi ko akalain na may pag-asa pa ang buhay. Hindi ko akalain na makakatapos kami ng pag-aaral. No? Hindi mo akalain na magkakaroon ka rin ng sariling bahay at lupa. Hindi mo akalain na ikaw ay no? Makakapagdamit ng maayos. Akala ko wala na. Pero salamat, isang araw, inaresto tayo ng Panginoon. He has the power to save. He has the power to transform lives. Nawala ang bisyo sa akin, nabago ang pamilya namin, nakakilala sa Panginoon ng mga magulang ko, at ang ilang mga kapatid ko, at purihin ang Diyos. Ngayon po, hindi ko sasabing milyonaryo ako, hindi ko sabihin maraming pera, pero ito po, yung buhay po na binago ng Diyos, may kapayapaan, may kagalakan, may satisfaction, may contentment. Wala po itong kapalit. Nakakatulog ka ng mahimbing. No? Meron kang masarap na panlasa. Ito po ay sapat-sapat na. Ano po ang sabi ng Colossians chapter 1? Verse 13 and 14, He has rescued us from the dominion of darkness. Related dun kanina sa verse 20. From the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loved, in whom we have redemption and forgiveness of sin. Hindi lang tayo pinatawad sa kasalanan, hindi lamang tayo napawalang sala, binago ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Christ's power is the power to transform lives. God is good. God is good. Amen? God is good. All the time. Yes. Dati po, nasa darkness ang buhay natin. Madilim ang buhay natin. Eto ngayon, nasa liwanag na tayo. Tama po ba?
Dati nasa dilim tayo, lumalakad sa dilim. Ngayon, nasa liwanag na kasama si Kristo, ang kanyang kapangyarihan na gumagalaw sa ating buhay. Pwede bang yung mga lumalakad sa liwanag, pumalakpak sa ating Panginoon? Praise God. We are now in the kingdom of light. Nasa kingdom of light na po tayo. Tapos na po yung kadiliman. Jesus' power can change our hearts, our minds, our behavior. Nabago lahat. Nabago lahat. Dati, ang nasa isipan ko lang, bisyo, nabago lahat. Dati, ang nasa isipan ko lang, paano ka agad yayaman? Hindi pala yung madali. Hindi pala ganun ang proseso ng Panginoon. Maraming buhay ang nabago. Naalala niyo si Zacchaeus? Tax collector. Maraming mga ninakaw na pera sa gobyerno, sa kaban ng gobyerno. Pero nung nakakilala kay Kristo, na born again, naligtas, nabago ang buhay, sabi niya, Lord, lahat po ng ninakaw ko, willing akong ibalik. Willing akong ibalik. Nagkaroon ng restitution, no? Nagkaroon ng transformation na bago yung puso. Importante po ito eh. We cannot experience the power of God separated, nahiwalay sa pagbabago ng puso. Tandaan niyo po yan, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na ang puso ay marumi, na ang puso ay hindi nilinis ng ating Panginoon. We cannot separate that, no po? Unang-una sa lahat, kumikilos ang Diyos sa puso ng tao. Amen po ba? Kung hindi po nabago ng Diyos ang puso ko, ang pagkatao ko, wala po ako sa inyong harapan ngayon. Salamat sa Panginoon. He has the power to change the hearts, the minds, and the behavior. Noong ako po ay nagtuturo, meron po akong mga estudyante na pagkatapos na po yung klase, nagsishare po tayo. One time po, yung estudyante ko, sabi niya, Ma'am, taas po ng lagnat ko. Tapos kinapa ko nga, ang taas ng lagnat niya. Tapos meron po siyang mga kulani dito. No? May kulani. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, huwag ka muna umuwi, magpipray tayo. No? Magpipray tayo. At ingatan ka ng Panginoon bago ka umuwi. No po? Nagpray kami. And lo and behold po, alam niyo na wala. Ang mga kulani na yon, pinagaling siya ng Panginoon. Ang Diyos kumikilos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Pero nilid ko muna po siya sa repentance. Marami po tayong mga naging estudyante na ngayon ay engineer na rin, abogado na rin, no? May mga profession na rin, may mga kanya-kanya rin pamilya, na bago ang buhay, na bahaginan natin ang salita ng Diyos. It's the power of Christ. Minsan po, tayo, limitado lang ang pwedeng gawin ng tao, limitado lang. Tandaan niyo po yan. Pero the power of Christ is unlimited. It is infinite. Kaya lalo po tayong lumapit sa Kanya, lalo po tayong magtiwala sa Kanya. Hindi tayo mapapahiya. At sabi po ni Pastor Diwani, walang nalugi sa sino mang nagtiwala sa ating Panginoon. Amen? Walang lugi. Hindi po kayo lugi na pumunta kayo ngayon sa lugar na ito. Kumikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. At kung meron pa ho akong idadagdag, mga magulang, mga kapatid, gusto ko lang din pong sabihin sa inyo, the power of God is not just loud and terrifying. It is also tender and caring. Naalala niyo po dun sa 1 Kings 17 verse 4, meron pong isang ina dun sa Nain, no? Meron pong isang ina, iyak siya ng iyak, yung kaisa-isa niyang anak, inililibing niya, open yung coffin. Nakita ni Jesus, punong-puno ng habag si Jesus. At anong ginawa ng Panginoong Yesus matapos makausap yung ina, naiyak ng iyak sa kanyang anak na nandoon sa ibabaw. No, open yung coffin. Alam niyo po, binuhay ng Panginoon
yung kanyang anak. Alam niyo, yung kapangyarihan ng Diyos is not just loud and terrifying. When we say terrifying, yung power ni God, minsan kikilabutan ka, di ba? Yung kapag ka, right? Yung mga kalaban, yung mga sumugod kay Elijah, na ang dami-daming mga kawan, ang dami-daming mga sundalo, all of a sudden, right? All of a sudden, lahat sila ay mga nangamatay. Mga kapatid, si Elijah hinabol ng mga Diyos-Diyosan ni Baal, ng mga propeta ni Baal. Si Elijah napagod, pero ang Diyos tender pa rin. Binigyan siya ng pagkain. The power of God, the power of Christ is tender and loving. Amen po? Yun po yung isang nararanasan natin na ang pagkilos ng Panginoon, yung kapangyarihan niya, tender, loving. Minsan kahit hindi na tayo karapat-dapat, eto pa rin ang Panginoon, sinusuyo tayo. Eto pa rin ang Panginoon, pinagpapala tayo, binibless tayo, binibigyan tayo ng tagumpay. Did you experience that? Unworthy ka na, pero nandiyan pa rin. Ganun din po sa John chapter 6, Luke 7, we see the power of Christ, tender and caring. Amen po? Praise God. Sige po. Pangatlo na po, and this is the last. Christ's power has the power to save. Christ's power has the power to transform lives. And Christ's power has the power to give us abundant life. Ito po yung team natin for November, ano po? Yung John 10:10. Ang dyablo, nagpunta rito sa lupa para magnakaw, magwasak ng buhay, sirain ang buhay ng tao. Pero ang Panginoong Yesus, napako sa krus, pumunta rito sa lupa, nanaog sa lupa para bigyan ka ng buhay at isang masaganang buhay. Abundant life. Alam ko po, marami kayo narinig na teaching about abundant life. Pero ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang abundant life, hindi yung nag-uumapaw na yung salapi mo. Hindi yung nag-uumapaw na yung pagkain mo. Ang abundant life, kasama po yun, kasaganaan. Pero ang abundant life, satisfied ka, kontento ka sa Panginoong Hesus. Sabi po ni James Montgomery Boyce, isang theologian, ang abundant life daw, ay katumbas ng mga panahon ng emergency sa buhay mo at laging nandun ang provision ng Panginoon. Nandun lagi ang pagkilos ng Panginoon. Baka ang buhay natin ngayon nasa emergency na. Sino po rito ang buhay nasa emergency na? Lord, magbabayad pa ako ng tuition. Lord, kailangan pa namin bayaran ng mga tubig na ang electric bills, ang mga utilities namin. Lord, kailangan ko na pong bumili ng ganito. Lord, baka nasa emergency ng ating buhay. Sabi ni James Montgomery Boyce, the abundant life is equivalent to this, that during your emergency in life, God is able to provide. God is able to meet your needs. Amen po? Sino ang nasa emergency na ang buhay? May sakit, may karamdaman, may pangangailangan. That is the abundant life na sinasabi ng Panginoong Hesus. It is always equivalent to your emergency needs. Amen po? Abundant life. Ito ay walang ibang pwedeng magkaloob, kundi ang ating Panginoong Hesus. I have come that they may have life and have it to the fullness of life. Amen. Fullness of life. An abundant life is not just about blessings and material possessions, but a life centered on Jesus. A life filled with hope and love. Isa lang ang pinagmumulan ng pag-asang ito, kundi si Kristo Jesus lang. Amen? Si Kristo Jesus lamang po. Dapat po ang buhay natin nakasentro sa Kanya. Dapat ang buhay natin naka-anchor sa Kanya. Ito po yung sinasabi na abundant life, not just material possessions. Alam niyo ba mga kapatid, balikan lang natin yung Manhattan 2019.
tapos na po ako, yung Manhattan 2019. Alam niyo po ba, sige, yung Manhattan Blackout 2019, nawalan lang sila ng electrical power, 73,000 na naapektuhan, 5 hours. Gusto ko pong sabihin sa inyo, 1977, unang nagkaroon ng Manhattan Blackout. 1977. After 42 years, nangyari ulit noong 2019. At alam niyo po ba yung 1977 na Manhattan Blackout? Alam niyo po ba kung ilang oras tumagal? 25 hours na tumagal. Walang power. At alam niyo, ang worst dito, dahil 25 hours na walang power, nagkaroon ng looting, ng nakawan, nagkaroon ng patayan, nagkaroon ng shooting. Tumaas ang kriminalidad sa Manhattan. Chaos, nagkagulo ang Manhattan for 25 hours na power outage. Sabi ko po sa inyo, mga kapatid, electrical power lang yung nawala. Naging chaotic ang buhay. 25 hours lang nawala. Nagkaroon ng nakawan, nagkaroon ng patayan. Brothers and sisters in Christ, JIL Mekawayan, could you imagine your life kung total blackout ang kapangyarihan ni Kristo sa inyong buhay? Could you imagine kung wala ang kapangyarihan ni Kristo sa inyong buhay? Not just for 5 hours, not just for 25 hours. Ano nangyari sa Manhattan? Nagnakawan, nagpatayan, nagbarilan. Kapag wala ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo, kapatid, nanakawin ni Satanas ang buhay mo. Nanakawan ka niya ng joy, ng peace. Kapag wala ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo, kapatid, mamamatay ka. Mawawalan ka ng pag-asa. Mapupunta ka sa impyerno, mananatili ka sa dilim, not just for hours, not just for days, but for eternity, you will be damned. Brothers and sisters in Christ, we need the power of Christ. It has the power to save. It has the power to transform lives. It has the power to give you abundant life. Amen. To give you a new beginning. To give you purpose in life. And let me end in this verse. Ephesians 1, verse 19 to 20. And you will know that God's power is very great for us who believe. Do you believe? Do you believe? Do you believe in Christ? His power is very great. That power is the same as the great strength God used to raise Christ from the dead and put Him at His right side in the heavenly world. Katumbas daw ng dakilang kapangyarihan ng Diyos ang lakas na ginamit niya nang muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay at nananatiling buhay magpakailanman. That same power is right now moving in this place. Yung kapangyarihan na yon na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay, yun ang kapangyarihan na gumagalaw ngayon sa mga sandaling ito, sa lugar na ito. Kapatid, believe that power. It's working in you. It's moving here right now. Believe it. Stand on your feet. Let's ask, claim that power. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Oh Jesus, sa iyo po kami nakatingin. Pinananampalatayaan namin ang kapangyarihan na taglay mo. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos Ama na ang lahat ng tuhod ay lulod sa iyong pangalan. Lahat ng dilay magsasabing tunay, ikaw
ang Panginoong Diyos. Ang kapangyarihan na yon na nagbangon sa iyo mula sa mga patay. Panginoong Jesus, that power moving in this place right now, we claim it, we embrace that power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Keep believing, brothers and sisters in Christ. Come on, let us sing that song. Indeed, here the power of God is moving. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. It's your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Sing your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Lord, you have power and dominion over all thrones, over all powers, rulers. You created all things on earth, visible and invisible. By your power, you created the heavens and the earth by your outstretched arm. Lord, nothing is impossible with you. By Jesus, through Jesus,
In Jesus Christ, all things were created. Brothers and sisters in Christ, anong kapangyarihan na lumulukob sa iyo? Nasaan ka ngayon sa estado ng iyong buhay? Are you in the emergency state of your life? Are you searching for power? Are you searching for purpose? Are you searching for a new life that can be found in Jesus alone? Gusto ko lang pong tawagin ang mga kabataan sa oras na ito. Colossians 1:16 says, "For in Him or by Him all things were created, visible and invisible, all thrones, dominion, rulers, and powers were created through Him and for Him." Para sa Panginoong Yesus. Mga minamahal nating kabataan, alam ko may mga plano kayo sa inyong buhay, may mga purpose kayo, may goal kayo sa buhay, may mga pangarap kayo at pangitain na gusto nyo marating, gusto nyo mangyari. Pero malinaw na malinaw ang sinasabi ng Bible. You were created in Him, through Him, for Jesus. Let us align our purpose with the purpose of God. Pwede ho ba natin pagtulungang ipag-pray ang mga kabataang ito? Itaas sila sa ating Panginoon na ang layunin ng Diyos ang masunod, mangyari sa kanilang mga buhay. Panginoong Yesus, ang buhay ng mga kabataang ito, inihahandog po namin sa iyong banal na trono ng biyaya sa langit. Lord Jesus, ang buhay ng mga kabataang ito ay hindi namin ninanais na mapahamak. Hindi namin ninanais, O Diyos, na maligaw ng landas. Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, in this last of the last days, Lord, alam namin maraming hamon sa buhay na hinaharap ang mga kabataang ito. Alam namin, Panginoon, na hindi madali para sa kanila ang suungin ng buhay na kanilang tinatahak. They need you, Lord Jesus. They need your power, Lord Jesus. My dear young men, young people, pwede ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon? And let's rededicate our life to Him. Pwede pong sumunod ang lahat, bukod sa mga kabataang ito, at sabihin natin, Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ako'y nalikha. ako'y nalikha. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, para sa iyo, para sa iyo, ako ay iyong nilikha. ako ay iyong nilikha. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, inihahandog ko po sa iyo ang aking buhay. inihahandog ko po sa iyo ang aking buhay. Ninanais ko sa oras na ito Ninanais ko sa oras na ito na ang iyong kapangyarihan ng iyong kapangyarihan ang gumalaw, ang gumalaw ang kumilos at kumilos sa aking buhay, sa aking buhay, sa lahat ng aspeto ng aking buhay. sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, patawarin mo po ako patawarin mo po sa lahat ng aking pagkakasala, sa lahat ng aking pagkakasala, sinadya man o hindi. sinadya man o hindi. Pagkakasala, Panginoon, Pagkakasala, Panginoon, na isinalansang ko ang iyong pangalan. sinalansang ko ang iyong pangalan. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, kahabagan mo ako. kahabagan mo, Kailangan po kita. kailangan
Kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Kailangan ko ang iyong kapangyarihan. Iligtas mo po ako. Iligtas mo. Palayain mo po ako Palayain mo sa lahat ng masasamang ugali, sa lahat ng masasamang bisyo. masasamang Panginoong Yesus, Panginoong Jesus. pagalingin mo po ako. Pagalingin mo. Baguhin mo ang aking buhay. Baguhin mo ang aking. Bigyan mo ng bagong direksyon, Bigyan mo ng panibagong direksyon. bagong anyo, Bagong ano. bagong simula Bagong simula. ang buhay kong ito. Ang buhay ko. Ako'y nabubuhay Ako'y nabubuhay sa pamamagitan mo sa pamamagitan para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Yesus, Panginoon, tulungan mo po ako tulungan mo po lumakad ayon sa iyong ako. kalooban. Lumakad ayon sa iyong At kalooban. mula sa oras na ito, Wala sa oras na masunod lamang masunod na ang layunin mo ang layo sa buhay ko. sa buhay. Lord Jesus, Lord Jesus, let your purpose let your purpose happen happen in my life in my life. from this day on From this day on until you come. until you In come. the name of In the Jesus. name of Jesus. Let me just pray for you, Heavenly Father. Itinataas ko po sa inyo ang buhay ng mga kabataang ito. Lahat ang mga taong naririto, Panginoon. Lord, naghandog ng kanilang buhay sa iyo. Sinaad, Panginoon, ang iyong salita na ikaw ay may kapangyarihan para magligtas, kapangyarihan para magbago ng buhay, kapangyarihan para magkaloob ng masaganang buhay. Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat babae at lalaki na naririto ngayon. Ang mga kabataang ito, Panginoon, i-preserve niyo po ang buhay nila. Ilayo niyo sila sa tukso at panganib. Pagtagumpayin niyo po sila, Panginoong Yesus. Pagarian niyo ang buhay nila, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang paghahanap buhay, ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. O Diyos, masunod lamang po kayo. At sa lahat ng taong naririto ngayon, Panginoon, lalaki at babae, bata, matanda, Lord Jesus, let your purpose be materialized. Let your purpose be fulfilled in the lives of your people. Panginoon, hipuin nyo ng iyong kapangyarihan ng may sakit. Let healing flow in that sick body right now. Lord, hayaan yung malusaw ang cancer, malusaw ang sakit sa puso, malusaw ang sakit sa anumang ugat, malusaw ang sakit sa anumang bahagi ng katawan, sa kanilang internal organs, sa bawat bahagi ng katawan o sistema ng katawan. Lord, heal your people by your power, by the power of the name of Jesus. Be healed by the power of the blood of the Lamb. Be healed. Be delivered. Lord, sino man ang nangangailangang material, pinansyal, anumang mga problemang hinaharap ng iyong mga anak, katagpuin niyo po ito, Panginoon. Let there be provision for every table. Let there be provision, Lord, sa bawat hapagkainan. Let there be provision for every need. And let there be solution to every problem. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoong Diyos, iparanas niyo po ang iyong kapangyarihan sa bawat lalaki at babaeng naririto ngayon. Panginoon, iparanas niyo ang iyong kapangyarihan. Abutin niyo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Hindi mauubos ang iyong kapangyarihan, hindi maluluoy, hindi ito matutuyo. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, nagbabago ng buhay, nagliligtas. Ang iyong kapangyarihan ay nagpapala. Ang iyong kapangyarihan ay nagpapalaya. Let it be, Lord, in the name of Jesus. And every knee, Lord, will bow down before you. And every tongue will confess, Lord Jesus, that you are the Christ, the source of our power. In Jesus' name, in Jesus' name, amen. 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 God bless you all po.